Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pero syempre, sinubaybayan pa rin, Weng, ang day 10 ng impeachment trial kahapon. Yes. May mga bago tayong mga um, pahayag na narinig. Mga Oo. bago, no? Unusual but not suspicious. Oo, Not parang, illegal. Ano ba yun? Yung ba ay katumbas ng hindi Wala ano siya, bang negative legal? connotation doon? Aha. Di ba? Parang negative o Oo. may positive connotation. Paano ba dating doon sa Oo. tao? Sabi Diba? nga ni Senator Miriam Defensor Santiago, hindi ba oxymoronic yun? Parang ganun. Oo, di ba? Pero marami ho tayong tatanungin, no, doon sa mga nangyari po kahapon dito po sa impeachment trial. Nasa linya natin si Attorney Dan Gatmaytan. Siya po ay law professor ng UP College of Law. Attorney Gatmaytan, magandang umaga. Si Joel Siwing po ito. Maganda umaga, sir. Morning sa inyo, Joel, Weng, at sa lahat ng listeners and viewers. Unusual but not suspicious, not illegal. Ano ba dating nito sa legal na pagtingin na dapat ng tao? May negative connotation ba yan, Attorney Gatmaytan? Yung unusual, technically wala naman talaga eh. Kasi tatlong concepts yung narinig natin kahapon eh. May covered transactions, ibig sabihin, kailangan i-report talaga ng bangko yan. Pag umabot ng certain amount, I think 500,000 yung sinabi nila. Diba? May suspicious, which means it may be less than 500,000, pero it doesn't stop the bank from investigating. Pero pag sinabi mo lang unusual, wala talaga yung tama si, I can't believe I'm saying this, pero tama si Senator Cayetano na hindi siya illegal, di ba? And that's not what the prosecution was trying to do yesterday anyway. Ang sinasabi kasi unusual because una, cash na winidraw yung napakalaking amount of money, di ba, Attorney Gatmaytan? Pero hindi siya illegal, hindi siya kaduda-duda kasi covered siya ng tamang mga dokumento and Yes. authorities galing sa Office of the Vice President. Tama yan. Kaya nga, walang issue dyan kahapon, no? Hindi, walang cross-examination. Sabi ng defense, we stipulate to the authenticity itong mga cheque na to, etc. Pero hindi ba unusual talagang maituturing ito? Kasi, hindi naman ginawa ito nung dating Vice President eh. Oo, tsaka hindi daw ginagawa ng ibang tanggapan ng gobyerno na mag-withdraw Yes, ng oo. 125 million in one time. Hindi pa Attorney Gatmaytan. Ang sabi ng witnesses kahapon ay nagpasabi na yung office ng Vice President, no? Kasi usually nga pag tayo yung gumagawa ng mga unusual, tatawagin pa tayo ng bangko eh. Di ba? And we have to explain kung saan galing yung pera, etc. But I think inagapan na nila eh. So they already sent word, they explained na ito ay galing sa office ng Vice President, etc. So even if it's unusual, proper naman yung documentation, so they had no other thing, nothing else to do but release the money. Well, kaya lang, syempre, ang ipagtataka mo rito, Weng, di ba, anong klaseng operasyon ang ginagawa ng isang ahensyang halos wala namang relevance, Weng? Walang relevance sa normal na panahon tulad ng Office of the Vice President. Kasi sa totoo lang, aminin man natin o hindi, ang trabaho lang naman talaga ng Vice Presidente, Weng, magantay. Oo. Di ba? Magkaroon ng sariling project. Tsaka ano lang siya, tsaka spare tire lang talaga siya. Hindi, ano ba relevance? But 600 million ang nawala. Di ba yun ang unusual doon, Attorney Gatmaytan? Yes, and the fact na cash. Di ba? Sabi ni, I think Senator Pangilinan said that, no? Dalawang level yung pagka-unusual ng mga transaction na ito. Kaya lang, tama kayo, no? Dapat ang trabaho ng Vice President is just to wait to see if something happens to the President. Pero traditionally, meron silang mga projects eh. And it's not just the Office of Vice President Sara Duterte. Kahit sila Robredo had programs. And actually, if the Congress wanted to, it can minimize yung budget ng OVP eh. Just to maintain yung health ng Vice President, sabihin natin, para just in case may mangyari, she will or he will be ready to assume office. Pero kasi sinasabi, Weng, saan ba maaaring gamitin yung confidential at intelligence funds? Ayon dun sa Malinaw yun sa batas. 2015 joint resolution, ang confidential funds ay maaari lamang gamitin
sa pagbili ng impormasyon na kailangan para sa pagbuo. Ito iniisa-isa natin, no? Pagbili ng impormasyon na kailangan para sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programa, aktibidad at proyekto na may kaugnayan sa pambansang seguridad, Yes, security kaayusan at matters. kapayapaan, pag-upa ng sasakyan na may kaugnayan sa mga confidential na aktibidad, Mhm. pag-upa at iba pang kaugnay na gastusin para sa pagpapanatili ng mga safe house, Mhm. pagbili o pag-upa ng mga supply, materyales at gamit para sa mga confidential na operation na hindi maaaring gawin sa regular na proseso ng hindi ikinokompromiso ang aktibidad sa pangangalap ng impormasyon. Yung pagbabayad ng gantimpala sa mga informer. Dito pumapasok si Mary Grace Piatos, Yes, di ba? At iba pang mga chichiryang pangalan na binayaran daw. Pagbubunyag at pagpigil sa mga iligal na aktibidad na nagdudulot ng malinaw at kasalukuyang panganib sa mga tauhan o ari-arian ng ahensya o sa iba pang pasilidad at kagamitan na nasa ilalim ng proteksyon ng ahensya. Ginagawa po ito kasabay ng koordinasyon sa mga nararapat na law enforcement agencies. Kung proyekto ng Vice Presidente ginastos yung confidential funds, yun ay bawal. Hindi dapat. Tama yun. Tama o ba yun, Attorney Gatmaitan? Kung confidential yung funds, they have to make sure na ginamit for the purposes na sinabi ninyo. Mm. Yun, no? Oo. Pero, In fact, pero ang bottom line doon, Attorney Gatmaitan, bakit siya binigyan ng confidential funds knowing na wala naman siyang security operations? Bottom line ba nun, pwede rin ibalik sa Malacanang yon? yes, actually, ang position ko ay wala namang constitutional basis ang confidential funds. Kasi it goes against the entire idea ng transparency. Mm-mm. At wala talaga yan sa Constitution. Mhm. Na nakalagay na discretionary, but that's not the same thing, di ba? Mhm. So, yung response ko dun sa pagbasa nyo ng legal basis ng paggamit ay dalawa, no? Meron ng Supreme Court decision na nagsabi na kailangan strictly nga for those purposes ang paggamit ng confidential funds. Hindi mo pwedeng gamitin para pag-train ng barangay officials mo. Yes. Okay? Mhm. So, na-disallow. Mm-mm. And the second aspect is, I think what we should be looking for next week or sa trial is yung pag-audit. Dahil hindi naman ito free from audit simply because confidential yung nature ng funds. Meron siyang ibang proseso, pero it has to be shown na dumaan yan doon sa ibang proseso ng pag-audit dahil nga confidential siya. Okay. Pero ang bottom line dito, sino ang magpo-prove nun? Kasi dahil nga sikreto yung paggamit, di ba? Kaya gumamit ng mga Mary Grace Piatos na pangalan. Pero dapat daw ito, meron secret na envelope na sasubmit ka sa COA na naglalaman ng tunay na pangalan ng mga tao na pinagbigyan ng confidential funds. Tunay na identity. Correct, oo. Sino dapat mag-prove kung tama ang pagkakagamit nito? Na kanina yung burden of proof? Nasa defense yan. Defense. Ay, kasi ang ginagawa ng prosecution is to show na nawaldas nga, no? Legally used dahil in a day ata naubos tong isang amount na to, no? And so kailangan patunayan ng defense that's not true, and in fact na audit yan. That's the best scenario for the defense. Mhm. Na audit po yan, everything checks out. Mhm. Although Yun sinasabi din ng OVP, wala naman daw silang notice of disallowance galing sa COA. Yun ba tumatayo yun bilang mabigat na argumento, Attorney Gatmaitan? They have to show na na-audit. Oo. Ngayon, kung walang notice of disallowance, that only means hindi mo napa-audit yan. Mhm. Diba? I mean, I have not heard them say na dumaan to sa audit. Mhm. Ang sinasabi lang nila from the very start is, confidential nga ito, therefore we don't have to answer your questions. Mhm. Although next week, ihaharap ang isang COA officer. So doon natin malalaman anong proseso ng Commission on Audit na pinagdaanan ng mga confidential funds na ito. Pero Yeah. babalikan ko po yung process kahapon. Doon sa naging testimonya ng dalawang Land Bank branch managers, hindi pa ito nagtatahi doon sa issue ng irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Correct, Attorney? Yes, this is the first step. Ang ginagawa ng prosecution ay ine-explain sa ating lahat Mm-mm. na yung amount na ito ay napunta nga sa mga office headed by the Vice President. Mm-mm. And subsequently, ang gagawin na ngayon nila is yung improper use nito. Mm-mm. And lack of the audit. Oo. Pero mabigat ba yung nabanggit kahapon ni dating Congressman Ace Barbers, spokesperson ng prosecution, na
nagtumatahi yung Tumutugma. tumutugma yung sinasabing senaryo na nag-withdraw ng pera, nilagay sa gym bag at tinawid papunta po ng DepEd. Yung daw portion na yon ay merong bahagi din sa testimonya ni Madriaga. Yung ba na pwedeng itahi yun? Yeah, I think it gives credibility doon sa kay Madriaga, di ba? Na kasi ang tendency natin is not to believe outrageous stories. Pero when it comes from, pag may testimony coming from bank officials na nag-jive doon sa allegations ni Madriaga, then it does it's good, that's good for the prosecution. Okay. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog